Magandang araw! A day in the life as massage therapist dito sa bansang Jeddah, Saudi Arabia. Good morning! So every time na may nakakasalubong kaming coworker or mga heads namin, we always greeted each other as good morning, good afternoon, good evening, or assalamualaikum. So nandito na po ako sa loob ng spa at meron akong lemon water. So everyday lemon water tayo, guys. So, dito na rin po ako nag-ayos ng aking buhok para hindi po ako malate. So, ang oras po ng aking pasok ay 9 a.m. Pero nandito na ako mga around 8:37 a.m. So, wala masyadong guest. Kaya, okay lang naman na dito ako mag-ayos ng aking buhok. Actually, may guest kanina sa gym. Nakita ko kanina sa CCTV while nag-login po ako. So, hindi naman masyadong stricto dito at mababait naman yung mga heads namin, especially also yung mga coworkers. And sa mga nagtatanong kung anong trabaho ko dito, ako po ay isang massage therapist / cashier / receptionist / attendant po dito sa isang hotel dito sa bansang Saudi Arabia. Sa mga nagtanong naman po at nag-message sa akin sa mga videos ko before, ang mga massage therapist pong babae dito ay ang minamassage lang po is babaeng client or babaeng guest. Pag lalaki po is lalaking client din po. Meron pong spa ng babae at meron din pong spa ng lalaki po dito. Makakapag-massage lang po kayo ng lalaki kapag couple. Same po yan dito sa hotel. Nakakapag-massage kami ng lalaki kapag couple lang po. Pero pag lalaki alone, hindi po kami nagmamassage unless meron kaming lalaking massage therapist. Yun po. So, bago mag-start ang aking work ay nagsasanitize po ako lahat ng mga gamit dito sa reception area, especially ng telephone, MADA machine, yung cellphone po, yun po, nagsasanitize po ako everyday. So, ayan. So, may mga gustong itanong regarding sa trabaho ng isang massage therapist dito sa bansang Saudi Arabia, pwede po kayo magtanong at susubukan ko pong sagutin ng naayon po sa aking kaalaman at sa aking experience lang po dito sa bansang Saudi Arabia. So, ayan, kumuha lang ako ng papel dahil mag-inventory po ako sa loob ng spa. Ayan, sa mga may gustong itanong, mag-message lang po kayo sa comment section po. So, ayan, sinusulat ko yung mga towels. Etong dito sa gym po, tinitingnan ko kung merong tubig, apple, at saka towels. And then yung sa mga rooms, chine-check ko din po yung air condition, music, yung mga towels, oils. Yun po yung mga chine-check ko per room po yan every morning. So, ayan. Ito po yung aming bed settings dito sa kabilang room, and dito naman sa kabilang room, ang chine-check ko din po dito is same lang, yung air condition, music, towels, decorations, and oils. Yung mga kailangan, yung meron at wala, yun po yung chine-check. So, ito naman yung kabilang rooms, simple lang. So, dahil hindi naman masyadong maselan tong hotel. So, ayan, dito sa guest locker, may nilagay kami ditong mga towels dahil konti lang naman din yung mga guest. So, ginamit na po namin itong lagayan ng pang-stock ng mga towels. So, ayan, dito naman sa kabilang area, malapit po to sa shower area at changing room, meron din po mga towels. Kaya, ayan, binibilang ko po para in case po na walang attendant or hindi kami available, may magamit po yung mga guest po. So, ayan, meron din po kaming disposable shorts and bikinis para if in case wala pong magamit yung guest, meron po kaming maipagamit sa kanila slippers at
dito din po yung mga oils. Ito yung maliit na stock rooms namin. So, ayan po yung mga chine-check ko every morning po na naka-duty po ako. And then, balik na ako sa reception area dahil isusulat ko po yung mga nakuha kong numbers of towels at saka kung ano pa po yung mga kulang. So, ayan. Nagma-manual inventory lang po kami dahil if in case mayroon po mga losses, at least mayroon po kaming maipakita. And at the same time, alam din po namin kung ano yung mga kailangan naming i-request na mga kulang. So, ayan, kinukompute ko lang po din dyan yung mga nagamit kahapon at saka yung mga dumating kahapon mga towels. So, yun. Sa mga may mga gustong itanong kung anong may nagtanong din po pala regarding sa sahod dito sa Saudi, kung mas maganda ba ang income dito. Para sa akin po is halos pareho lang, pero pag nagpa-part-time po kayo kagaya ko, pag nagpa-part-time doon po ako nakakapawi. So ayun, pwede naman kayong mag-part-time dito dahil hindi naman masyadong stricto. So ayan, after kong nagsulat ng inventory, chine-check ko din kung tubig dito sa ice maker. Itong mga bottled water, pag halimbawa ganyan, 3 na lang, i-request po yan sa housekeeping para po madalahan kami ng bottled water dito. And then, it's free po yan sa guests at free din po sa amin. So, anytime, pwede pong kumuha. And then, dito naman sa sauna, chine-check ko dyan yung ilaw. Also, dito po sa steam bath. So, sa steam bath naman, medyo matagal po yung light ng steam bath. So, ayan. So, i-open lang natin ng bagya itong pinto ng steam bath dahil nagmumoist at ipapalinis natin yan sa housekeeping later. So, dito naman sa jacuzzi, chine-check ko yung water temperature. Hot po yan dito and then cold naman tong dito na side. So, sa cold, okay naman. Pero itong dito sa hot, medyo maligam-gam siya. So, kailangan kong i-request yan sa engineering manager para gawing 40 degrees Celsius. So, check din natin kung working naman siya. Tingnan natin kung function siya. So, i-on na natin to. And then, ayan. So, okay naman. Working naman. So, i-off na natin. I-off na natin. Ayan. So, thank you for watching, guys. See you again on my next vlog. Bye!